Minsan po nakakapagod. Pero tuloy lang po. Tatanong po kay Lord na bakit po ako. Nakahanap na po kami ng paglilibingan niya. Siya? Opo. Natutunan ko pong lumaban sa buhay. Natutunan ko po kung paano po maging isang ina. Last month, March 26, ay dumaan nga sa wall ko ang picture ni Baby Saber. Nung chinek ko nga yung nag-post, nalaman ko na hindi nga siya yung nanay. Kaya naisip ko na para mas mapadali na mahanap ko sila, agad ko ngang ipinost ang picture nilang mag-ina sa page ng Batcha TV. At dahil sa tulong nga po ng ating mga kababayan, ay nahanap ko na nga po nung araw ding yun ang nanay ni Baby Saber. Kaya agad nga kaming bumiyahe from Laguna to Malabon, Manila. At sa wakas, eto na nga po yung araw na nabigyan ako ng pagkakataon na makausap ang nanay ni Baby Saber. Ito lang pala. Andito yung ano mo? At dahil sa sobrang saya nga ng pakiramdam ko na nagkita kami, wala nga akong nasabi kaya yakap at ngiti lang ang naibigay ko sa kanya. At wala na nga kaming sinayang na oras. Niyaya niya na agad ako papunta sa bahay nila. At dito nga ay nagulat ako dahil nakita ko kung ano nga yung sitwasyon ng kanilang tinutuluyan. Hello po! Magandang umaga po. Grabe, ang liit pala ng baby mo. Bakit ang laki niya sa picture? Ang liit niya pala sa personal. Opo, 3 kilos na. 3 kilos. Happy yung mga paano. Ano mo? Ganito lang yata. Tapos ito. Baby Savior nga, no? Isus, sumasagot. Ay, sus. Sumasagot naman kay ate. Naririnig niya kaya tayo? Opo. Pero po hindi po siya nakakita eh. Hindi siya nakakakita? Hindi pa po. Grabe. Pero, ano pa yung ibang sakit ng anak mo? Ano po siya, cerebral palsy po, tsaka may focal epilepsy po, tsaka pneumonia po. Tumitirik po yung mata po. Madalas o Opo, madalas po. kumusta siya ngayon? Okay naman po. Kahapon lang po nilalagnat po. Dahil po sa init din po. Wala po kaming kuryente. Mamaya pa po yan ikakabit eh. Nakita ko kasi sa sa wall ko dumaan ka. Pero nung sinearch ko, hindi naman ikaw yun. Kumbaga parang may gumamit or umano ng picture ng anak mo, gumamit. Tapos 'di ba nag-post ako, yun nga madaming nagsabi na ayun nga yung talagang private account mo. Gabi, nagtitinda ka ng chili garlic oil. Saan ka dito nagluluto ng ano? Dito lang po. Dito lang. Ilang taon ka na ba, be? 22 po. Tapos nakita ko din na nagtitinda ka ng mga lip tint. Opo, ayun po yung una po. Lip tint po yung tint. Tapos chili garlic oil. Opo, kung ano-ano po maisip ko po. Ayun. Kumusta naman yung mga binibenta mo? Malakas naman ba? O Opo, minsan po mahina din po. huwag kang panghinaan ng loob kasi gano'n naman talaga sa negosyo. Pero ang galing mo, no? Naisip mo yung mga gano'n. Na, hindi kasi grabe, be. Naisip mo na magtinda kasi sabi mo hindi ka naman makakapagtrabaho. Gawa ng baby mo. Nakaanlakas ng loob mo. Kaya dun talaga ako humanga. Kaya naisip ko na gusto kitang puntahan. Minsan, be, ano bang nararamdaman mo? Anong naiisip mo na? Minsan po nakakapagod. Pero tuloy lang po. Alam mo ba, minsan talaga may mga bagay na
hindi mo malalaman yung sagot. Pero alam ko na mahirap man ang buhay. Gusto ko na lakasan mo palalo yung loob mo. Kasi alam ko Ben na may mga talaga, may mga times na nahihirapan ka din. Kasi hindi biro 22 years old ka tapos may anak kang may sakit. Ang lakas ng loob mo na harapin lahat to. Kailangan po lumalaban po kayo siya. At sa dami ko ngang naitanong sa kanya, dito ako mas nagulat sa mga sinagot niya sa akin. Dahil kahit ako mismo, minsan ko na rin tong naitanong sa Panginoon. Nagtatanong po kay Lord na bakit po ako. Pero po yung una, wala na po kasi siya. 5 minutes na po. Akala po namin wala na po. Ililibing na po siya. Nakahanap na po kami ng paglilibingan niya. Siya? Opo. Nang pinanganak mo siya? Wala na po eh. Si nanay po yung nagbantay. O tapos? Ayun po. Yung hinihintay na lang po yung gamot. Ubusin po. Bigla po siyang nabuhay. Nagkaroon po ng heartbeat. Natutunan ko pong lumaban sa buhay. Natutunan ko po kung paano po maging isang ina. At habang nag-uusap nga kami, ipinaliwanag ko sa kanya na naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman niya. Bakit po sa dinami-dami po ng tao ako pa po? Wala po akong magagawa kasi ito po yung binigay. Pero kahit ganyan naman yung anak mo, alam kong masaya ka, nakasama mo siya. Sobra po. At kaya talagang hinanap kita. Sana tanggapin mo to, Bea. Ito ay 10,000 pesos. Galing to sa Batcha TV. Thank you po. Maraming salamat po. Sobrang laking tulong po para kay Sipi. Pero pasensya ka na ha. Pero promise, at babalik si ate. Pagbalik ko, alam ko na may madadala ulit akong tulong sa'yo para sa anak mo. At habang nag-uusap nga kami, hindi ko na rin napigilan yung emosyon na naramdaman ko. Dahil sa lahat ng sinabi niya, ramdam na ramdam ko lahat ng sakit at hirap na pinagdadaanan nila. Sinabi ko sa kanya na alam kong ang hirap ng buhay, pero mabuti pa din ang Panginoon. At binigyan pa rin siya ng pagkakataon na maalagaan at makasama ang kanyang anak. Kaya salamat po Lord dahil totoong napakabuti mo.